And here's the toy that we're going to review for today. This is our loose Marvel Legends from Thor Ulik. Ulik or Ulik? Pero nakuha ko na nga siya ng loose and as is na rin yung condition niya. So check muna natin yung pinaka details niya. Ayan yung kanyang face. Okay din naman yung face eh. I know meron pa tong alternate head na parang mas naka-open yung mouth niya. Mas okay yung head na yun pero nakuha ko is ito na lang head na to. Ayan. Okay pa rin naman yung head, even yung hair niya. Ang problem lang talaga is pag ganyan is matigas yung hair niya. And then yung armor niya, okay din. Ganda. May mga texture din yung armor niya. May balahibo pa siya dyan. And look at the skin. And as you can see here, yan pa. Yung sa body niya. Okay, goods. Ang ganda rin ng texture, oh. Makikita mo may texture din yung kanyang pinaka-skin dyan. Yan yung paa niya. Okay, good. Sa ilalim. Sa side. Yan naman ang itsura niya sa side. And sa likod. Yan. Okay, good. Para sa kanyang articulation, sa head niya, narorotate yan, 360. May look up pa siya, pero dahil nakaharang nga yung hair niya, hanggang ganyan lang. And yung look down niya, yung balbas naman niya ang humaharang, so hanggang ganyan lang din. Yung kanyang arms wide open, parang hanggang ganyan lang, pero kung if you will side itong kanyang yan, kaya pa rin naman, kahit pa paano. Ay, kaso natatanggal nga eh. Yan, hanggang ganyan lang eh, yung pinaka arms wide open niya eh. Ayan, parang macho lang siya. And then, rotate naman yung pinaka-shoulder niya dyan. Sa bicep niya, may rotation din siya. Sa kanyang elbow, single joint lang, pero yan ang straight and yan ang bend. Sa kanyang pinaka-kamay, rotate din and may up na ganyan. Actually, ma-up pa sana, but humaharang naman itong mga balahibo niya dyan. Kaya hanggang ganyan lang yung pinaka-up niya. And yung pinaka-down naman, yan, kung gusto kanyang kotongan ng kanyang 5-finger na baka. And then, next niyan, sa kanyang abs. As you can see, medyo malawak yung gap niya doon kasi dyan kukunin yung pinaka-articulation niya. Which is okay naman kasi malawak-lawak yung kanyang articulation dyan sa kanyang ab crunch. Yan. Okay. Next, articulation sa lower area na ng waist niya na narorotate yan 360. And then next is yung kanyang Van Damme split. Walang gaanong Van Damme split. Malaki kasi yung hita niya. So, nagkakaroon ng hindrance. Pero hanggang ganyan lang yung Van Damme split niya. Yung high kick naman niya, pwede na at least flat, at least pantay sa gitna. And then yung back kick niya halos wala kasi humaharap naman yung back flap niya. Next niyan, sa kanyang thigh area, narorotate yan dyan. And then yung kanyang knee bend, yung ratcheted yung knees niya, which is good. Ang ganda pa rin nung knee bend niya kahit pa paano, kahit single joint lang. 1, 2, 3, 4. So, 4 na ratchet. After nyan, dito na sa pinakapaan niya, may up ng ganyan and down ng ganyan. And of course, narorotate pa rin yung paa niya dyan. And again, itong Ulik natin is wala nang any weapons nung nakuha ko as is na lang yung condition niya. Para sa height ni Ulik, ang height niya is around 8 inches siya. Kaya maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa natin figure tulad ng ating Marvel Legends din na Thor, knockoff version na Marvel Legends na Hulk, Toy Biz, Beta Ray Bill, Marvel Legends, Love and Thunder Thor, God Butcher na si Gore, our Viking He-Man, MCF Doomsday, and ang ating 3.75 figure from Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail a loose condition na rin ng Ulik, ang price range nung nakuha ko siya is around 900 up to 1,200 pesos. But again, depende yun sa condition na makukuha ninyo sa pagka-loose niya or may mga kasama pa siyang accessories, and depende rin sa seller na makukuhaan ninyo. There you have it now guys, na ang ating Marvel Legends Thor Ulik. And for me, kung bakit ko siya kinuha is parang gusto ko talaga siyang i-partner sa mga iba ko pang mga heavyweight or heavy lifters na mga action figures. Actually, babagay din naman yung scale niya dito sa aking mga Masterverse na figures. But, okay din naman yung itsura niya, astigin din, especially mga details niya, tinan mo yung skin niya and yung mga textures na binigay sa kanya. Overall, okay pa rin yung pagkaka-purchase ko dito sa Ulik natin na to. Yun nga lang, sana nga mas naghintay pa ako ng iba pang seller
seller na mas nagbebenta with the same price na kasama iba niya accessories like yung alt head niya and yung weapon niya. Kasi para magdadagdag na lang ako ng konti, pwede na ako makakuha ng mas complete na set niya. Pero overall, for me, okay na okay dito si Ulik.